Katayin natin itong output drum. Ito sa side na ito. Ito may gear na ito. Ito yung tinatawag na parking gear. Ito. Pakakagatan natin siya ng long nose. Yun. Yun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Matic Master. At sa video ito ay isa na namang bagong kaalaman ng aking ibabahagi sa inyo. Tayo ay magbabaklas ng transmission ng Genesis DH na 2015 model. Nandito siya. Yan. Isang mahabang transmission na ito ay top of the line ng Hyundai, although ito ay bihira, ay minabuti kong gawin itong content para naman magkaroon kayo ng idea kung ano yung loob ng automatic transmission ng mga Genesis. Baka sakaling meron sa inyo na nakagawa ng ganito o maka-experience na maka-encounter ng may mga trouble nito, ay makatulong itong video na ito para sa inyong reference. At yun, umpisahan natin ang pagbaklas. Pero bago yun, kung ikaw ay silent viewers at hindi ka pa nakasubscribe, ay inanyahan ko po kayo na mag-subscribe. Paki-hit ang notification bell at paki-like, paki-share kung nagustuhan po ninyo itong video na ito. So umpisahan natin yung pagbaklas nitong transmission na ating subject ngayon. Ito yung kanyang torque converter. Ayan. 6 volt yung kanyang tornilyuhan ng kanyang flywheel, sa flywheel dito. So ito yung kanyang breather, at dito sa side na ito ay sa gawing kanan ng ating transmission ay makikita ninyo yung lagayan ng cooler papunta yan sa radiator, yung dalawang tubo na yan. Dito rin sa gawing kanan ay nandito yung saksakan ng kanyang kuryente, yung sa harness ng transmission. At itong mapapansin nyo, itong number 8 na alinki na ito naman yung salinan ng fluid kapag tayo magsasalin. So ang model pala nitong transmission na ito ay A8LR1, 8 speed siya. So nandito yung kanyang model ng sasakyan, DH, at siya ay gawa ng Lambda. So kung mapapansin nyo yung Lambda, dating yan ay galing sa Mitsubishi noong mga 1988 1988. 87 to 88 ay ito ay Mitsubishi pa. So ngayon ay Hyundai na siya. Dito naman sa kabilang side ng transmission ay nandito naman yung lagayan ng inhibitor switch. So yan. Tapos makikita ninyo dito sa bandang hulihan sa gawing kaliwa rin ay meron ding number 8 na allen key. Ito naman yung kanyang sukatan ng level. Pwede rin itong salinan kung halimbawa na nahihirapan kayong magdukot sa dito, ay pwede kayong magsalin dito. Kaya lang pagka nakakabit na yung cable ay mahirapan kayong magdukot niyan. So ito talaga yung pinakamagandang ito yung pinakamagandang salinan ito. So dito sa gawing likod ay nandito yung flange na kinakabitan ng propeller. Ito yung aking first vlog na inline yung transmission. Ibig sabihin ay rear wheel drive siya, So hulihang gulong ang kumakamot o nagda-drive sa sasakyan. Wala siyang four wheel drive. So umpisahan natin yung pagbaklas mga kamatik. Una, gaya ng dati ay uunahin nating baklasin yung oil pan. At mayroon din ako mga bagay na explain sa inyo doon sa oil pan. So umpisahan natin. Gaya ng dati, safety first tayo. So tayo ng PPE o itong ating gloves para iwas sugat tayo. Ayan, safety na. So tanggalin natin yung kanyang torque converter. So yung torque converter niya napakabigat, siguro mga 10 kilo to o lagpas pa. So babalik rin natin para makuha natin yung oil pan. So gagamit tayo ng 10mm na socket para dito sa oil pan bolt. Yung oil pan bolt ay 10mm na 14 pieces paikot.
Kung mapansin ninyo dito sa gawing ito ay may dalawang 8mm din na Allen key. Itong nasa gitna na ito ay ito yung pinaka-drain. At ito namang nasa kanan na ito ng transmission kapag nakataob siya. Ito naman yung fluid level. Ang pagsukat ng fluid level ay dapat umaandar yung makina bago natin sukatin. At naka-park siya. Ito nga palang oil pan na ito, ito na rin yung kanyang oil filter assembly. Katulad ng mga sa naunang vlog ko na nagpalit tayo ng oil filter ay pinakita ko doon na ito yung pinapalitan kasi ito na rin yung transmission filter niya. So may langis pa ito, hindi ko pa ito na-drain. So kung napansin niyo ito, kaya ko sinabi na yung oil pan ay ito na rin yung kanyang oil filter ay nandito yung Samsung niya, yung pinakapanghigop at ito yung kanyang mismong filter. Ayan. Ito naman may magnet siya para do sa mga dumi, siya yung taga-hawak At ito yung fluid level. Kapag nakakabit yung transmission ay nasa gawing kanan siya sa ilalim. So hanggang diyan yung fluid level niya pagka umaandar. Ang problema nga pala nito mga kamatik nitong ating transmission ay walang forward kaya natin ito buksan. So ito yung kanyang valve body assembly. Dito sa puwitan ng valve body at saka dito sa unahan, gawing unahan, ay ito yung nakahawak sa transmission housing. So yun yung mga tatanggalin natin Dito sa baba, nandito yung kanyang shifting selector Ayan. Naiiwan yung selector sa housing at itong shafting na ito kasama naman sa valve body. So bubunutin natin siya. Yung harness, ayan, itong saksakan ng harness na connector ay kasama siya sa valve body pagka nabunot natin So panoorin nyo na lang kung paano. Kailangan ito tutulak dahan-dahan. Tigas siya kasi may rubber mga kamatik nakakapit yung rubber. Pag uminit kasi ang rubber, ang tendency ay kumapit siya doon sa housing. So ayan, nabunot na. So ayan, ito yung kanyang valve body assembly. Ito yung kanyang harness. Ayan, yung kulay itim na yan. Ito na yung harness. Ito naman yung kanyang temperature, mga temperature sensor. At saka kapag bumababa yung level niya, siya na rin yung pinakang sensor Yan, yung mga na yan. Kala mo mga plastic lang yan pero may mga purpose yan. Pag natanggal natin yung valve body ay makikita na kagad natin yung mga clutches sa kalooban. Ayan. So ito yung kanyang parking rod at saka yung parking valve nandito. At meron siya dito ng mga seal, 4 na seal. Yung dalawang 12mm na bolt na ito na makintab, ito ay tornilyo ng center support. So tatanggalin natin yan para mabunot natin yung lahat ng clutch papunta dito sa harapan. Tatanggalin din natin itong itong 3 dosi na ito para umangat naman yung kanyang parking valve kasi maharangan niya yung reverse hub na kailangan din natin bunutin Kung mapansin nyo, umangat yung parking valve natin. Ayan. Natanggal yung lock. Dito sa flange, meron siyang 32 na sa nut dito sa likuran. So tatanggalin din natin yan. Meron siyang lock. Tinanggal ko na kanina yung lock. So luluwagan na lang natin. So ito yung nut na 32. Yung flange, mayroon siyang oil seal dyan sa output shaft. Yung dito nakakabit yung rubber damper ng propeller. So okay, clear na tayo rito sa ng valve body, lugar ng valve body. Pupunta naman tayo sa oil pump. So ito yung kanyang oil pump meron siya 12
na 12mm na tornilyo. Ayan. So bago natin tanggalin yung oil pump, dito sa shafting ng input shaft ay mayroong o-ring. Tanggalin natin ito kasi hindi natin mabubunot yung oil pump, ano. Ito siya, oh. Maliit na o-ring ito, ay o-ring ng torque converter sa loob. Ayan. Okay, so ito ay mahalaga kahit na ganito kaliit, na kapag tayo ay nag-assemble na, dapat ay ikakabit natin ito, lalagyan natin ng o-ring, ano. Sa pagbabaklas naman, una, dapat tatanggalin naman natin ito. Check rin natin ito kung may sira siya bago natin ibalik. Kung maluwag na o maga na ay dapat palitan. Okay? Kung mapansin niyo mga kamatik ay mayroong kulay orange yung kanyang bolt, ano. Silicone yan. So dapat kapag tayo ay mag-assemble ay lalagyan natin siya ng silicone dito. Para tagusan kasi sa loob yung butas na yan. So kapag hindi natin yan nilagyan ng silicone ay tatagas dito yung langis. Kasi tagusan nga siya, no. So pakita ko sa inyo yung pagbunot ng pump naman. Dito sa ating pump ay makikita ninyo itong lugar na ito na magkatapatan ay mayroong thread sa loob sa housing, ano, ng pump. Yan ay lagayan ng puller para mahugot natin itong pump palabas. So dahil wala tayong hammer puller ay gagamit tayo ng kadena. So, gagawin lang natin dyan, tornilyo natin dito. Ayan. So ayan, nakakabit na yung kadena, no. So gagawin natin dito ganyan, pantay lang, ano. Pantayin natin siya, ganyan. At gamitin natin siya nitong tubo. So sasyakin lang natin siya paharap. Unti-unti. So kung mapansin nyo, dito sa gilid umangat na yung ating pump, ano. So konti na lang yan. Yun. Ito yung kanyang pump. Meron din siyang piston dito. Siyempre, dahil pump, meron siyang oil seal dito. So maiiwan yung input shaft niya. So ayan, pagka natanggal natin yung pump, mabubunot na natin itong input. Ito yung input shaft niya. Meron agad siya ditong planetary carrier na isang set. Ayan, yung mga bearing. Napakaraming pyesa nito, kaya hindi biro-biro ang pag-overhaul. Forward hub. May planetary carrier ulit. Clutch. Snap ring na humahawak do sa kanyang one-way clutch. So ito yung one-way clutch niya. Merong wave spring na manipis. So dapat matinandain tayo sa pagbaklas. May lock ulit. Ayan. Tapos mabubunot na natin ito ngayon. Hindi natin siyang itulak dito sa may lugar ng balbag kasi nakahawang naman siya. Kailangan kasi ito dapat nakatayo siya, yung housing nakatayong ganyan pagka binubunot natin para pantay. Kaso lang dahil pahiga yung ating lamesa, yan, ito yung kanyang overdrive hub.
Ito yung kanyang center support. So may lock din siya. Tatanggalin natin yung lock. Ayan, ito yung lock niya. So para mabunot natin ng pantay yung itong ating center support, ay gagamit tayo ng alambre, ano? So dahil wala tayong puller, ay gagamitan natin siya ng ibang paraan na lang. So gagamit tayo ng alambre para hatakin ng pantay itong ating center support. Ito ay hanger. So para-paraan lang, no? Ang tayo mga Pilipino eh. So, kung nakita nyo mga kamatik, nakatali na yung ating magkabilang side ng center support. So extension na natin siya ng kadena para makabuelo tayo. Yan, medyo humaba na, no? Pag nakalagay ng ganito mga kamatik itong ating kadena, ay mayroong plug sa magkabilang gilid ng housing, ano? Dito, may dalawa rito. At dito sa kabila naman ay mayroong isa. So para lumuag yan, yung meron kasi siyang seal sa loob. Meron siyang parang rubber seal. So tanggalin natin yung magkabila na yan, yung plug. Kasi meron siyang parang may rubber seal siya na bumabangga dun sa ating center support, ano. So tatanggalin natin yan. Sinasabi ko sa inyo yan, para mabunot natin yung ating center support. Okay na, nakakawang na siya. So bunutin na natin, ano. Medyo matigas talaga ito kasi gusto niya pantay yung pagkatigas sa kanya. Meron tayong puller, mas madali. Pero dahil wala yung puller natin, dito tayo. Yun, napakahirap talaga tanggalin sa mga kamatik, ano, kasi supposed to be may puller tayo dapat, saka sentro talaga kailangan, kasi bukod sa lumalaban tong shafting niya, ay bumabangga din dito sa housing, itong gilid na ito. So medyo madugo yung pagbunot sa kanya pagka wala tayong tools, ano. Ginamitan na natin ang alambre. Ito yung kanyang center support. Meron siyang teflon ring na dalawa rito at teflon ring dito sa kabila. Ang kadalasang problema nito ay sumisingaw ito rito. At ang kadalasang problema rin niya ay yung kanyang third at saka fifth gear. Yun, nagdi-delay shifting siya. Pag nag-delay yung fifth at saka yung third gear niya, yun, nandito yung problema, dito nang galing. So yun yung kadalasan na naging dahilan kung bakit nasusunog yung kanyang third gear at saka fifth gear. Magkasama silang dalawa eh. Meron siyang web spring. Natanggal natin yung, pagkatanggal nito, mabubunot na natin ang buo itong laman niya sa loob. Lahat, malalahat na natin yan. Ganyan siya. So yan, isang buong assembly na. Makita nyo yun, malinis na, wala na siyang mga harang-harang. Meron lang siya doon na roller bearing saka washer. So dapat bago buuhin, ilalagyan ng grasa yun para nakadikit siya, nakapermis. Ito, lahat na ito, yung isang buong set na ito ng clutch assembly, buo na yan. Wala ka ng ano, ito lang yung isasalansan mo. Itong nasa ibabaw na ito kapag binubuo natin, ano. Yan, meron siyang mga hub. Clutch.
So hindi natin nakita yung sunog dito sa unahan, ibig sabihin nandito siguro sa likuran yung sunog niya, ano, sa lugar na ito. Madali siya pagbuo kasi ganito lang. Ayan, oh. Pag na-assemble mo na to, papasok mo lang doon sa housing. Kailangan nakatayo ito. Transmission na housing na ganito. Nakabuo. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Pag hindi nakatayong ganyan, napakahirap buuin. Kaya kailangan talaga meron tayong holder pagka nabuo. So tabi na muna natin itong housing at dito tayo magko-concentrate. So ayan mga kamatik, patayin natin itong output drum. Ito yung kanyang output shock at ito naman yung output drum, ano? So nandito sa side na ito, itong may gear na ito yung tinatawag na parking gear at ito yung kanyang parking lock, ano? So ganyan na tayo niyan. Yan. Tapos meron siya dito na rod na tumutulak para lumubog siyang ganyan, kumagat. Kaya kung nakita nyo nakakagat dito, no? Nakapasok yung kanyang ngipin na yun, no? Yung ngipin na yan ay kumakagat dyan. So kapag tayo ay parada ng matagal, ay ugaliin natin na mag-parking brake dahil importante yan para hindi gumalaw yung ating sasakyan, no? Hindi gumulong. Talagang hindi siya gugulong dyan sa lock na yan, no? Okay? So papakita ko naman sa inyo kung paano ang pagbaklas nitong buo na ito. Kung mapansin nyo, sealed, ano? May tanggalan yan, may sikreto. Okay? So dito sa parte na ito, sa may parking gear, ay meron siyang snap ring. Ayan. Yan, kita mo yun. Ano na yan? Meron siyang snap ring sa pagitan ng gear. So mahirap makita, no? Ang gagawin natin dyan ay itong dalawang ngipin na ito. Yan. Ako sa inyo. Ito. Pakakagatan natin siya ng long nose. Pag ganyan. Ayan. Kita nyo? Ipipress natin siya paikom para lumabas yung parking gear. Ayan. At saka natin iilahin. Yun. Okay. So hindi muna natin yan. Mabubunot na natin itong output shock nya. Yan. Ito yung pinakang output shock. Ito yung parking gear. Assembly yan ang ganyan. So yan. Siya. Ito may hub. May bearing. At may dito. Yan. So ganyan, mahaba itong papunta na ito sa input, ano? May clutch siya rito. Tingnan natin kung tunog siya. So wala naman siyang tunog. Ayan. Ang palatandaan na may sunog siya, meron siyang mga rainbow rito, ano. Yan, ito wala naman siyang rainbow. Ibig sabihin hindi pa tagulan, kaya wala pang rainbow. Ito mabubunot na natin itong assembly na ito. Ito yung kanilang planetary carrier. Ito yung reverse drum, ano, laki. Yan. Dito sa lugar na ito ay lahat planetary na siya. May isang set ng clutch sa loob. Ang pagtanggal nito, ganun din sa pagtanggal natin ng parking gear, ano. Meron din siya dito ang snap ring sa lugar na ito. Yan, no. So, ipipress lang natin yan. Kukunin natin yung dalawang dulo ng snap ring. Press natin paikom. Mga pantay, ayan. Okay, yun. Nabunod na. So, meron siyang analos. Housing analos. Ito yung kanilang planetary carrier. Dami, nilaking pyesa.
analos. So yun, ganyan ang itsura nya. Meron siyang gear sa loob, meron siyang another clutch. Napakaraming pyesa nito kasi 80 speed itong transmission na ito. Yan, napakarami niyang clutch. Okay, so wala naman siyang sunod dito, ano. So, okay na tayo rito. Nabaklas na natin lahat. Yan. Yan. So dahil wala tayong nakita sunog dito, ay pupunta naman tayo sa parte na ito. Ito yung kanyang center support, ano. Nandito yung kanyang overdrive at saka yung kanyang forward hub. So tinanggal ko na ito at dito yung nakita kong problema, katulad ng sinabi ko sa nauna sa pagbaklas natin, ay kadalasan ang problema nito ay una, nagtutrouble siya ng delay sa third at saka fifth, ano, at saka sa reverse. So ito yung kadalasan talaga nagiging problema sa kanya. At binaklas ko na ito, chinek up ko na. Tingnan ko yung kanyang piston, wala naman siyang singaw dito. Tinesting ko na. Ang nakita ko rito, dito sa titlon ring niya, ano, ito talaga yung pinakamahinang part ng pyesa na to. Kasi mabigat nga yung karga niya, ito at saka ito. Tapos yung imagine niyo yung itong kabuuan na ito ay nakasakay sa kanya, no? Nakasakay dito. So mabigat ang karga nitong center support na ito, tapos manipis siya. Hindi siya katulad ng American car na malaki. So ang nangyayari, napupwersa ito. Ito ang pwersado talaga. So kung mapansin nyo, at ito yung akin nakita rito, yung pinakang loob na tiplon ring. Yan, kaya wala siyang forward. Yan, ito yung kaya sinabi ng may-ari na bigla na lang siyang huminto at nawala ng hatak. Actually, pagka malamig pa, meron siyang hatak pero slide lang. Matagal, kailangan itaas mo ng revolusyon, RPM mo ng mataas para gumalaw. So katagalan, yung laging ganun ay tuluyan ang bumigay yung tiplon ring, kaya hindi na siya tumakbo. So bali ang nangyari dito ay bumili ng second hand yung may-ari. So tumakbo na yung unit at naiwan itong buong transmission, kaya pinag-practice natin, ginawa natin content para makita naman ninyo kung ano yung kalooban, kung ano yung laman sa loob ng automatic transmission ng Genesis. So ayun, yun yung aking nakitang problema niya. Sumabog yung kanyang tiplong ring kaya nawala ng forward. Okay? So dito sa kabila okay naman. Bali yun lang, isa na yun. Basta may sumingaw sa loob ng transmission, kapag may sumingaw na, automatic yan, hindi natatakbo yung sasakyan, ano. Okay, so sana ay may natutunan kayo sa aking video na ito, no. So ito yung mga pyesa nya, yan lahat ang dun sa isang assembly na pinakita ko sa inyo kanina, ay nandun na lahat yan, itong kalooban na ito. Tapos ito pa yung ibang mga pyesa nya, yan. Okay, hindi kasali ito. Ito yung valve body, ulitin ko. Tapos ito yung kanyang mga clutches. Yan. Ito yung input, pump, torque converter. Ito yung kanyang housing. Okay. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana may natutunan kayo kahit na kaunti sa ating video, ano. Yun, maraming salamat sa mga silent viewers at subscribers ko. Sa lahat ng panig ng mundo. Mabuhay po kayo. At shout out sa ating mga kaibigan, Maninoy White, Just Works TV, Labugay TV, Chris Doria, lahat ng mga viewers sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga taga Marinduque. Shout out po sa inyo. Yun, hanggang sa muli, God bless. Ingat po tayo palagi. Till next time. Masalam.